Mga kwento ni Felmo. Sa mga sandaling yon, hindi naman kabado ang tatlo. Ang pinag-aalala lamang nila, si Emmy. Lalo't natuklasan nila noon na markado sila ng mga aswang sa lugar. Inabot umano yun ng ilang oras. Nakatambay lamang sila sa loob ng gubat. Hanggang sa hindi umano'y may napadaan na tao na nag-iisa. Nagtaka ang tatlo. Nakikita nila sa bandang baba ng lugar. Lalaking kahina-hinala ang kilos nun. Nagpapalinga-linga kasi yun at biglang tirik na lang ng atensyon nito sa kung saan sila naroroon. Madilim sa kinaroroonan nila pero para silang nakikita nito. Walang ano-anong kumilos na si Saulo. Hindi ito nagsalita samantalang si Tarok naman at Benjamin. Wari ba'y naintindihan ang gagawin ni Saulo nun? Kusa na lamang naghiwalay ang dalawa. Habang si Emmy naman ay makikitang nagtataka. Pero sa kabila ng lahat ay nanatiling mahinahon. Sinundan ni Saul yung tao. Malaki ang pangangatawan nito. Matangkad pa. Dire-diretso yun ang lakad hanggang sa bigla na lamang umanong nawala. Dito na napasigaw si Saulo nun na humanda na umano sila. Nang marinig nila Benjamin at Tarok ang mungkahi, pinuntahan ng dalawa kung saan naglaho yung tao. Pero nakalabas na umano ang mga itak at kasalukuyan na din sila noong nagkakarga. Nga pala, sa mga magtatanong, bakit doon sila nagkarga sa kalagitnaan ng tensyon? Karaniwan naman sa mga karunungan na nagkakarga muna bago sasabak sa isang subok, di ba? Ganito kasi yan. Hindi nila kinakarga ng gamit. Pagtatago na rin umano yon sa kanilang pagkatao at saka pa lamang ito gagamitin sa gitna ng laban. Tinatago muna nilang kanilang sarili. Bagamat, alam nilang may nakakakilala na sa kanila. Bukod pa dyan, nasa loob sila ng teritoryo kaya malalaman ng kalaban ng kinikilos nila. Pero iba pa rin umano yung tinatago ang karga. Dahil hindi mababasa ang kanilang kapabilidad at magiging kumpiyansa umano ang kalaban. Kagaya na lamang ng pagsupil nila sa mga aswang sa kanilang lugar. Maging yung pagpatay doon sa dalawang aswang sa tapas. Nakatago ang kanilang karga nun. Kaya iniisip na normal na residente lamang sila. Isang patunay na dyan ang pagpapakita ng tao sa kung saan sila nakabungad ng mga sandaling yon. Alam ng kalaban na naroroon sila pero walang bahala ang mga ito kung gaano sila kadelikado. Kaya nung kumikilos na sila at nagkakarga na din, sinisiguro nila sa mga sandaling yon na magiging sukdulan ng kanilang proteksyon. Gawa ng hindi biro ang dami ng mga aswang sa lugar. Yung nawalang tao, nakita ni Saulo. Mabilis na gumapang umano yun na parang daga at umakyat na lamang umano ng puno. Nakita din ito ni Benjamin. Pero hindi lamang doon nakatuon ang kanyang atensyon dahil may kumikilos pang iba bukod doon. Si Tarok, pinapaikutan na yung nasa puno. Si Emmy naman, nakita niyang may tao sa may likod. Doon siya na alarma. Sumigaw ito at ang sabi, may isa umanong naroroon sa banda niya. Doon na nagsimula ang komosyon. Isa-isang nagsisulputan ng mga aswang sa dilim. Si Benjamin ay parang asong baliw. Nagwawala. Sinasalubong umano ang mga nilalang na lumalapit. Ayon sa tansya, nasa 8 daw yun at may babae pa nga doon. Si Saulo, nataranta sa kauna-unahang pagkakataon. Doon pa lang siya nakaramdam ng pangamba. Tagilid ang naging sitwasyon. Dama niya yun dahil bukod sa marami, may mga bitbiting karunungan ng mga ito. Bakit?
Isa lang ang naramdaman nila sa lugar. Yun yung nagpakitang dumaan. Ang iba, nakatago sa dilim. Kinukubli ang sarili sa malakas na sabulag. Kung kaya nga nagulat si Saulo. Pero naroroon na at walang ibang magagawa nun. Kung hindi ang iligtas ang sarili, maging ang mga kasama. Nakipagsabayan na rin si Saulo. Angat lamang sila dahil nga sa mga nakabaong abisol sa kanilang katawan na nakakatulong at nagsisilbing kabal sa bawat patama ng mga aswang. Kung titingnan daw noon ang nangyayari, napakagulo. Kaliwat kanan ng sagupaan. Si Emmy ay walang ginawa kung hindi ang tumakbo. Doon niya napagtanto na dalawa ang nasa likuran niya. Sinundan kasi yun ng isang babae na hindi umano'y nagpapalipat-lipat sa itaas ng puno. Sa kabutihang palad, unti-unti nilang naparalisa ang ilan. Nagsimula ng magpulasa ng mga ito. Pero sugatan na noon si Tarok na siyang ipinagtaka ng labis na sa ulo. May kabal ito pero tinablan. Mabisa yung kabal nila. Subok ito dahil nga sinusubok nila ang kapabilidad ng isa't isa. Nagpataga pa nga ng itak itong si Tarok pero walang naging sugat. Pero sa pagkakataong yon, nasugatan. Isa lang ang ibig sabihin nun. Malalim din ang karunungan ng kalaban na naroroon sa may lugar. Hindi naman ito ganun kalala. Pero naging sapat ito para masaktan si Tarok. Napuruan yun sa tagiliran. Nakagat. 4 ang napatumba. Ang isa dito ay wala ng buhay. Habang ang 3, gumagapang pero tadtad ng taganon. Si Emmy ay nagtago sa may sakahan. Nagulat na lamang siya na yung humahabol sa kanya ay bigla na lamang nawala. Emmy! Emmy! Ayos ka lang ba? Tawag ni Saulo. Dali-dali namang nagpakita si Emmy noon pero syempre, takot na takot yon. Yung tapang niya na ipinakita nung una umano, nawala. Sabagay, marami nga namang kalaban. Isa sa mga napalya sa 3 buhay pa. Tinanong ni Benjamin kung nasa ng Supremo. Hindi yun sumagot. Nagangas pa ito at dinuraan ang mukha ni Benjamin noon. Pinatay na lamang ito ni Benjamin. Ganon din sa iba pang natira. Nakasampa si Tarok noon sa isang puno. Galit na galit ito. Ilang saglit lang ay iniwan na nila ang lugar. Lumipat sila pero mas malayo ito. Sa pagkakataong din yun ay naghanap na sila ng lugar na pabor na pabor. Labas ito sa teritoryo para na rin maging patas. Bagamat may ibubuga mga bata noon, pero hindi pa rin sila nagpapakampante. Nakarating sila noon sa sumunod na nayon. Naniniwala umano ang grupo na may aswang din sa lugar, pero hindi ka-agresibo ang mga ito. May natanong sila at wala naman umanong nababalitang may nananalasa sa lugar na yon. Maliban na lamang sa karatig na yon, na kung saan ay maraming nagrereklamo. Isang araw at isang gabi din yung pananatili nila. Pero wala namang sumunod na mga aswang. Saka pa lamang sila nagdesisyon na kumilos na lamang. Ito na yung paraan kung saan wala nang ibang mapagpipilian nun. Papasukin nilang lugar. Hindi mag-aalinlangang magbahay-bahay. Si Tarok, mabilis na nakabalik ang lakas nito. Dulot na rin ito ng sariling abilidad na kayang indahin at pagalingin kaagad ang sugat niya. Hindi sila dumaan sa dati nilang dinaanan. Lumayo sila. Saka palang kumabig. Bale, ang gustong mangyari noon ay Saulo. Sa kabilang banda naman sila dadaan. Umaga yon, at nang makarating sila sa lugar, naglakad sila sa kabahayan. Para umanong dumadayo ng gulo. Lahat ng nakakakita sa kanila na residente, tinititigan nila ito ng hindi maganda. Maging ang mga bata umano nun, tumatakbo gawa ng takot sa kanila. Malawak yung lugar na yon,
Inabot sila ng hapon. Maging ang mga nasa tagong banda ay pinupuntahan nila. Malalaman naman kaagad daw kung may kahina-hinala, lalo pat nabawasan nila ng 4 ang mga aswang doon. Tiyak kung may tao na magpapakita ng reaksyong kakaiba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang naglalakad-lakad, naramdaman nilang may sumusunod. Napansin ito ni Emmy, kung kaya naman mabilis na nagmungkahi si Saulo na dalhin umano nila sa hindi mataong lugar. Huwag silang magpapalata. Kumilos na parang wala lang. Nagkatapikan kagad sina Benjamin at Tarok. Kulitan tapos tawanan. Biruan na kunwari wala talaga silang alam na may sumusunod doon. Ang diskarting umanong yun ay ginagawa na nila madalas kung mapanding lang ang mga aswang. Nililin lang din umano nila mga ito. 2 tao yon. Isang matanda at tingin nila'y kaidaran lang. Sumunod pa rin ang sumunod ang mga ito. Si Emmy naman ay nakuha din kaagad ang diskarte kaya sinakyan kaagad nito sina Benjamin. Ang problema, ang binitawang salita umano, pangit silang dalawa. Kung kaya naman natahimik at parang nagalit ang mga ito. Umakbay kay Saulo. Sinabing si Saulo daw ang pinakamaangas sa kanilang 3, tsaka gwapo. Habang nakaakbay ay humawak pa ito sa bisig. Kung kaya naman itong si Saulo ay hindi nakakibunon. Ang higpit pa ng pagkakahawak na bari ba may kasamang chancing. Nagkasikuhan ng dalawa. Nawala ang konsentrasyon ng mga ito sa kinakaharap nilang sitwasyon. Nako, huwag naman sana magtotoo yung mga naiisip ko. Malulupit pa namang mga asar tong dalawa. Wika pa ni Saulo sa sarili. Malisyoso daw siya noon kasi nga iba din talaga makatitig sa kanya si Emmy. Maging nung una nila makilala ito. Yung atensyon, nasa kanya lagi. Maging yung nakipaghabulan sa mga aswang. Sa kanya ito bubuntot. Kaduda-duda, napapatawan na lamang si Saulo sa tuwing naaalala niya umano yon. Hanggang sa makarating sila noon sa malayo. Unti-unti na silang kumakabig sa magkakabilang direksyon. Pero si Emmy, kapit na kapit pa rin. Hindi naman magawang masita ni Saulo gawa ng baka mapaghahalataan sila noon. Nang mapadako na ang mga tao sa liblib, doon umano nila binigla. Nagulat ang mga ito at kaagad sinabing hindi sila aswang. Dali-daling umawat si Saulo. Tinitigan niya ang mga ito sa mata, tapos sinuri pa ang mga ngipin nun. Nagpakilalang isang lalaki, yung kaidaran nila. Ang pangalan nito ay Islaw, habang himatanda naman ay Mang Omeng. Ang sabi ng mga ito ay kilala daw nila ang grupo. Mga batanong antingero ang mga yon. Sumunod umano sila dahil nga may idudulog na problema. Yun ang patungkol sa kanilang lugar. Teka, nakikilala kita. Ikaw yung matandang tumawag sa akin ah. Aswang to. Yun yung dahilan ko bakit tayo nabulabog eh. Sabat ni Benjamin. Iginiit naman ng matanda na hindi ito aswang pero ang tugon ni Benjamin noon. Bakit ka nagtago? Bakit ka nawala? Sino bang hindi magtatago? Lumapit ka sa akin tapos ang sama ng titig mo. Nagtaka na lamang siya sa ulo noon. Inis na inis. Kung gayon pala ay walang nakakakilala sa kanila sa lugar. At yung nangyari na engkwentro, malamang sa malamang, ronda lamang yun ng mga aswang. Muli namang nagsalita ang matanda. Ayon dito ay maraming umanong aswang sa lugar. Malamang, dahil nga narito kami. Hindi mo na kami kailangan pang paalalahanan. Nakakaloko ka, Benjamin. Mas nakakilos sana tayo ng maayos. Ngayong nasa lugar na tayo, tiyak na ito na yung totoong pagkabulabog eh. Kung nagtago lang tayo ngayon, nagawa nating maayos yung akbang. Sabi ni Saulo. Hanggang sa sinabi ni Mang Omeng kung saan nakatira ang isa sa kinikilabutang aswang sa may lugar. Wari ba'y nagka-interes sa magpipinsan? Natahimik. Mariing pinakinggan nila ang salaysay na matanda. Kung sasama daw sa kanya,
maituturo niya ng maayos gawa ng may ibang bahay doon at may kutob siyang aswang din ang nakatira. Pero may namumuno sa mga ito. Nagkatitigan si Saulo at Tarok. Dali-dali namang sinabi ni Saulo na sasama daw sila. Walang ano-anong sumama nga ang grupo. Akala pa nila noon, malapit lang. Kaso medyo kalayuan ito pero nasasakop pa rin ang lugar. Habang naglalakad ay napapansin ng tatlo itong kasama ni Mang Oming na binata. Malikot ang kamay, parang nanggigigil nun. Kung kaya naman kaagad nagduda si Saulo na baka dinadala sila sa isang patibong. Sumenyas itong si Saulo sa mga kasama. Bumulong kay Tarok na bantayan ang binatang si Islaw. Nakahanda na sila noon. Sa kung sakaling may hindi magandang bubungad sa kanila. Kakatayin talaga umano nilang dalawa. Hanggang narating nila ang isang napakaliblib na lugar. Itong si Omeng, sinabi nang hindi na sila sasama pa. Hanggang doon lang sila at ang grupo na nila sa ulo magpapatuloy. Ayon pa sa matanda, diretso lang umano sila at makikita ng ilang kabahayan na magkakasunod. May mabubuting aswang umano, may masama. At ito na ang pinupukol niyang tao na namumuno. Dito na tila pumitik si Saulo noon. Dahil sa inis ay nasakal niya ang matanda at sinabing huwag silang pinaglololoko. Pero sumabat si Tarok. Teka, totoo. Totoo yung sinasabi ng matanda. Dito'y nanggagaling yung mga bakaso. Tingnan mo sa ulo. At kung pwede, amuyin mo ding maigi yung lugar. Napahinto si Saulo noon. Hanggang sa may napansin siyang mga bakas ng dugo sa mga damo. Wari ba may kinaladkad sa lugar na sugatan? Naisip ni Saulo na tama si Tarok. Kung hindi umano siya nagkakamali, eto na yung mga nakasagupa nila noong nagdaang gabi. Tumango at kaagad nagmungkahi si Saul. Papasukin nila ang lugar, pero maiiwan naman umano si Benjamin para samahan ng mga taong naging impormante nila. Baka umanong bagati na lamang ang mga ito bigla. Pumayag si Benjamin. At yun, kumilos na sila. Ang magkakasama, sina Tarok, Saulo at Emmy. Habang sinusuong nila ang lugar, inaabisuhan noon ni Saulo si Emmy. Sa oras daw na makapasok sila sa lugar ay huwag hihiwalay ito sa kanya. Ano ba namang nangyari sumagot naman kaagad na hindi talaga hihiwalay. Sa kanya lang ito sasama. Pumitik ng biro si Tarok pero pinandilatan ng mata ni Saulo. Hindi na tuloy makatitig noon si Saulo kay Emmy. Gawa ng nararamdaman niya umano sa mga kasama na may kakaibang hinala na rin yung mga yon. Sa gitna ng mga pangyayari, nagkakaroon ulit ng malisya si Saulo. Hindi niya daw magawang maiwasan kasi nga hindi pa siya noon nakakaranas ng isang relasyon. Sa unahan banda, may magkakasunod na bahay nga. May malalaki at may katamtaman lang. Ang mga tao doon umano, habang binabaybay nila ang daan, lahat ay nakatitig sa kanila. Masasamang titig umano yon na para bang papatay ang mga ito. Kumpiyansa sila noon dahil nga kumpirmadong mga aswang ang nasa lugar. Isa pa, may araw na siya namang mas nakakapabor sa kanila. Bagamat magagamit pa rin ang abilidad bilang aswang pero hindi katulad kapag gabi na. Ayon kay Tarok, binibilang niya lahat ang mga tao doon. Napapailing na lamang siya dahil sang katutak nga, tapos may nagkukumpulan umano at naririnig nila doon ang iyakan. Nakita ni Tarok na may nakahandusay ng mga labi. 4 ito, at alam niya maging si Saulo noon na ito na ang napatay nila kagabi. Pinaringgan ni Saulo ang mga ito. Ang sabi, sino ba umano ang kinikilalang supremo sa lugar? Magpakilala sa kanila dahil kung hindi, uubusin umano nila ang angkan na kinabibilangan ng maliit na nayo na yon. Matapos makapagsalita, yung kababaihan umano ay nag-iyakan.
Tapos ang mga paslit, dinala sa kani-kanilang bahay. May nagmumura pa doon, pero inawat ito. Ang sabi, ang mga pumasok sa lugar nila, yun na ang mga bantugan. Bago pa namin planuhin na hamakin ang lugar, naisip na namin na ubusin yung mga aswang. Siguro naman, ngayong narito na kami, alam niyo na yung mangyayari. Pero, may awa pa naman kami. Pagbibigyan ko kayo. Ang gusto ko lang mangyari, lumayas kayo sa lugar na ito. Walang pag-aalinlang sambit ni Saulo noon. Walang ni isang kumibo. Yung mga titig na mga itong parang papatay, napalitan ng pagiging aligaga. Hanggang sa muling nagmungkahi si Saulo na ilabas umano ang Supremo. Pero walang nangyari. Bagkus ay nag-alisan ng mga tao. Ang mga naiwan doon ay mga kababaihan at bata. Nagrereklamo na si Tarok. Bakit umano hindi pa nila banatan? Ang sabi naman ni Saulo, hindi magiging maganda ang kalalabasan. Malakas ang pagkabigkas ni Saulo noon. Maya-maya pa, may lumapit na isang matandang babae. Ang sabi nito, hindi daw lahat ng nakitira doon ay masasama. Mga aswang sira pero ang ilan ay namumuhay lamang ng normal. Kung maaari kamo ay huwag na lamang idamay dahil may pamilya din ng mga ito. Kagaya na lamang ng mga namatay. Hindi nila inaasahan ng isang engkwentro. Natural lamang umano sa mga aswang ang maglibot sa kanilang teritoryo tuwing gabi. Pero hindi ibig sabihin nun nananalasa na sila. Pero may grupo umano na kagaya nila na siyang talagang hayok sa laman. Kaagad na sumabat si Saulo. Wika pa nito, naiintindihan niya ang sitwasyon. Humingi ito ng tawad sa naging engkwentro. Kung pagkakamali man daw ito, pero yun ay kanilang trabaho. Ang pumatay ng aswang na walang pinapalampas. Inga lang, may awa naman sila kahit papano. Binibigyan nila ng pagkakataon. Pinapaalis sa lugar. Hanggang sa inangat ng matanda ang kamay. Nakaduro sa isang direksyon. Ang sabi nito, ang nakatira daw sa bahay na nakikita nila, yun ang dahilan kung bakit pati sila ay napagbibintangan. Doon umano nakatira ang tinatawag na Supremo, na ang pangalan nito, Arcandro. Maraming salamat po, pero umalis kayo dito kung ayaw niyo madamay. Palalampasin ko ito pero sa susunod na makita ko kayo, isipin niyo na lang, kamatayan na yung kahantungan niyo. Mapamabuti man o hindi, kampun kayo ng dilim. Hindi niyo mapipigilan yung sarili kapag kumakalam na yung sikmura, no? Umalis kayo, ngayon na. Matapos makapagsalita ni Saulo, sumigaw yung matanda. Ang sabi, narinig ba umano ng mga nakatirang sinabi ni Saulo nun? Sa kung sino ang magpapaiwan, bahala na sa kanilang buhay. Pero kung makikinig, may pag-asa pa. Kahit papanay nakaramdam noon ng konsensya si Saulo, naisip niyang sarili na isang brutal. Naawa siya sa mga aswang doon na mahinaong umalis sa kani-kanilang bahay. Pero kapag naaalala niya naman ang nangyayari sa kanilang lugar, lalo ng pagkamatay ng kanyang padre de pamilya, maging ang kanyang lolo Nardo, bumabalik ang galit ni Saulo. Sa tingin niya ay tamang desisyon nila. Tama lang nalipulin talaga ang mga aswang dahil kahit anong sabihin ng mga ito, papatay pa rin at magiging mapangahas kapag nabigyan ng pagkakataon. Nang makaalis ang mga tao, sinunog nila ang mga bahay doon. Mga 5 kabahayan. Naiwan na lamang ang pinupukol ng matanda na ito na ang tahanan ng Supremong si Arcandro. Nauna si Tarok. Inalam niya kung may tao ba. Malaking bahay ito na waribay ito ang namumukod tanging may angat na sitwasyon sa buhay.
Ang sabi ni Tarok, wala daw siyang nararamdamang tao sa loob pero hindi ibig sabihin nun ay walang nananahan sa bahay. Tumungo si Emmy at Saulo sa likod. Doon ay nakita nila ang mga tumpok na mga buto na may halo pang galing sa tao. Napapailing na lamang noon si Saulo. Ilang saglit pa, nilibot na ni Tarok ang buong lugar. May nakita itong mga patpat na nakatanim sa lupa. Palatandaan ito ng sinasakupang teritoryo. Pero ang ipinagtataka noon ni Tarok, bakit malapit? Dapat malayo umano yon. Tapos ang tirahan dapat ng aswang nasa may bandang gitna. Kaya napapaisip noon si Tarok na baka may ibang uri ng aswang na naninirahan din sa lugar. Sa mga biyasa sa palatandaan, alam na nilang tungkol sa mga nabanggit ko. Pero sa wala pa, ganito man yon. Ang teritoryo, gaya ng sinabi sa kwento, ang bawat hangganan ay may nakapuslit na marka. Ito na yung patpat na nagsisilbing palatandaan. May mga orasyon ang nilalagay dito. Pero ang nasa lugar, naroroon lamang sa likod ng bahay. Nang ibig sabihin, sa kabilang parte, hindi nasakop ng mga aswang doon. Nakapagtataka yun dahil nga ang mga aswang, kahit lupain pa ito ng normal na tao, nilalagyan nila ng marka. Kung kaya't mapapaisip ka kung bakit ganun kaikli ang nasa likod. Dapat kasi, ekta-ektarya umano ang layo nun. Kung kaya ang madaling konklusyon dyan, may ibang uri din ng aswang doon at nag-aagawan sila ng teritoryo. Pero hindi na pinagtuunan ng pansin niya ni Tarok. Ang angat sa kanya noon ang aswang na nagngangalang Arcandro. Nakita niya naman ang ibang bakas na iba ito sa palatandaan ng teritoryo. Kumbaga, bakas naman na dinadaanan ng mga aswang. Sinabi ni Tarok na baka umalis ang nananahan sa bahay. Nang marinig naman yun ni Saulo, nagmungkahi itong antayin nila dahil uuwi at uuwi umano yon. Ikaw bahala. Tatawagin ko na lang si Benjamin. Saad ni Tarok. Hindi naman na nagsalita pa si Saulo. Nang makabalik si Tarok kasama na si Benjamin, pero kasama din ito ang binatang si Islaw. Habang yung matanda umano, umuwi nun. Sinita pa ni Saulo si Islaw. Ang sabi nito, tutulong daw siya. Kahit papano'y makapaghiganti man lamang sa pagkamatay ng kanyang kapatid noon. Pumayag si Saulo, pero tinanong niya ang binatilyo kung ano bang kapabilidad nito para harapin ang isang mabangis na aswang. Nagulat na lamang si Saulo. May ipinakita sa kanila itong si Islaw. Medalyon na gawa sa bao. Sinuri yun ni Saulo at doon niya naramdaman ang karga nito na pagkalakas-lakas nun. Bukod pa dyan, may pares din itong basyo ng baril na may laman kung ano. Na ayon kay Saulo, malakas din umano ang karga ng basyo ng baril na yon. Tinanong niya si Islaw kung saan umano nakakuha ng gamit. Ang sabi naman ay galing sa matandang kasama niya. Isang albularyo umano yon. Siyempre nagtaka si Saulo. Bakit hindi nagpakilalang albularyo? Kung ganun kalakas ang tangan ni Islaw, malamang malakas din yung matandang yon. Kinukubli ng lolo yung pagkatao niya. Nung nawala siya sa mga mata ni Benjamin, ginamit ni Lolo Oming noon ng abilidad niya. Wika ni Islaw. Si Benjamin ay para ba kandilang nakatirik at dilat ang mga mata. Kaagad na pagtanto na kaya pala nawala na lamang bigla yung matanda. Maging si Tarok, manghang-mangha nun. Nasita nito si Saulo kasi nga sinakal pa niya ang matandang si Omeng. Sabi pa ni Tarok, kapag pinatulan si Saulo noon, luluhod na lamang ito sa lupa ng walang kalaban-laban. Siguro nga, tingin ko malakas talaga siya pero... Islaw, bakit hindi na lang ninyo sinupil yung mga aswang dito? Tanong ni Saulo. Ayon naman kay Islaw, marami silang kaanak sa lugar.
Kung hahamakin nila ang mga aswang, pwede naman. Pero natatakot sila na kapag gumanti ang mga ito, hindi kasi sa kanila gaganti, kundi doon sa malapit sa buhay nila. Sabagay, tama ka naman dyan. Kung yung mga kaanak mo walang karunungan, mapapatay talaga. Kami kasi angkan kami ng mga bantugan kaya nagdadalawang isip din yung kinakalaban naming aswang sa amin. Sa madaling salita, Sir Seth, ikalima si Islaw na naging parte ng grupo nila sa ulo. Halong pananabik ang nararamdaman noon ni Saulo dahil ang tangan ng binatang yon kakaiba sa kanila. Magtataglay ng karga at ibang abilidad ang kaya nitong ibigay sa isang tao. Doon sila sa likod ng bahay noon pumuslit para antayin na bumalik ang mga aswang. Inabot sila ng gabi doon. Si Saulo naman, nakamasid kay Islaw. Nakaluhod ito sa lupa habang nakadipa ang mga kamay at nakatingala. Namamangha siya gawa ng ramdam niya na nagkakarga ito kahit sagad na ang poder sa katawan. Siniko niya si Benjamin. Sabi niya dito, hindi niya inaasahan na may malakas pa sa kanila. Ano ba yung malakas dyan? Yung malakas, eksperyensyado, wika ni Benjamin. Tama ka pero kapag yan naging biyasa, magiging matinik yan. May matututunan tayo sa kanya. Lumalim ang gabi. Si Tarok noon nagpaalam. Babaybay niya lang ang teritoryo. Masyado kasing matagal ang pag-aantay nila. Nagmungkahi si Islaw na sasama siya dahil kabisado niyang lugar. Nakasama nga si Islaw kay Tarok. Nauuna si Islaw at nakikita ni Tarok ito na parabang biyasa din sa barka. Nakikita at nararamdaman din ni Islaw ang presensya ng teritoryo at umaakma ito sa kung saan naglalakad si Islaw noon. Maya-maya pa, dumapa si Islaw at nilapat ang palad nito sa lupa. Pinapanood lamang ito ni Tarok. Bigla na lamang itong nagsalita. Sabi ni Islaw, nasa itaas umano ng mga puno. Dagdag pa ng binata noon ay huwag umanong magpapahalata dahil ang isa ay nakamasid sa kanila. Nagtanong naman si Tarok kung saang direksyon. Ang sabi ni Islaw habang nakaangat ang mga mata, sa tapat natin. Kalmado ka lang. Baka ang iba dyan, nagtatago lang eh. Hindi na nagsalita pa si Tarok. Ang distansya nito mula sa kinaroroonan nila sa ulo, nasa 1 hektarya na. Marahang kumabig si Tarok sa isang puno at pasimpleng sumandal. Nakasenyas naman ang mga mata niya kay Islaw. Nababalikan niya sila sa ulo. Tumangulang si Islaw nun, na natiling nakadapa sa lupa. Mabilis namang umalis si Tarok. Ilang saglit lang ay nakabalik agad ito, pero kasama na sina Saulo at Emmy. Kunwaring nagtatawanan pa. Si Benjamin ang naiwan sa bahay. Para na rin masiguro kung may darating ba doon. Sa mga puntong yon, si Saulo ay nasa itaas na kataon ng mga mata. Hanggang sa matapat na sila sa kinaroroonan ni Islaw. Saka pa lamang ito nagmungkahing humanda na. Maraming puno doon at matatayog. Sakaling may isang ang nasa itaas kapag kumilos sila, makakatakas dito. Kaya ang ginawa nila noon, doon lang sila tumambay. Si Saulo, unti-unti itong naglalagay ng lana sa paligid. Pinipitik lamang ni Saulo ang likido para hindi mapaghahalataan. Ito din yung lanang ginamit niya noon na inihalo sa nagbabagang apoy. Ilang saglit lang ay nakarinig sila noon ng kagaskas ng mga damo sa iba't ibang direksyon. Wari ba'y napakarami ng nilalang sa lugar. Hindi na tinag ang grupo. Lalo na si Saulo noon na nagtitiwala sa kakayanan ng bawat isa. Mga segundo lamang ang namagitan. Nakita na nila ang napakabilis na gumagapang sa damuhan. Walang pinag-iba yon sa nakaengkwentro nilang mga aswang. Kagaya ng mga nangyari noon,
Nagpulasan sila. Ang mga aswang sa lugar, hindi nagbabago ang mukha pero ang mga mata ay nagiging itim, habang ang mga ngipin naman nagtutulis. Kagaya ng sinabi sa kwento, ang pinagmulan ng lahing ito ay isang kulto, kung kaya naman para lang sinasapian. Si Islaw ay nakikita ni Saulo na hindi nakikipaglaban. Kumukumpas lamang ito ng kamay na siya namang ikinamangha ni Saulo. Paano ba naman kasi? Sa bawat pagduro nito sa isang aswang, napapadaing na lamang yon. Indikasyon lang na hindi pisikalan ng abilidad ni Islaw, kung hindi sa pamamagitan ng malalakas na tigalpo. Tumatakbo si Tarok dahil sinusubukang dalhin ang kinakaharap sa espasyo. Nadala na kasi siya noon kaya gusto niyang nasa maluwag na lugar. Nang sa ganon ay malaya niyang maihataw ang itak ng walang sagabal. Bagamat magkakaparehang aswang lamang ang nakakasagupa nila pero hindi hamak na mas malakas itong sa ngayon. Kahit kargado ng pambasag ang mga sandata, napakakunat umano ng mga aswang. Nasasaktan nila ito pero walang sugat na tinatamo. Pero kapag nakakaganti, ramdam nila ang lakas na mga yon. Kumbaga, kunat sa kunat na lamang ang labanan. Ang iniiwasan lamang nila ang makagat sa kadahilanang may sumpa ang kagat na yon. Kagaya na lamang ng nangyari kay Tarok. Maya-maya ay dumating na si Benjamin para tumulong, habang si Emmy ay nakikipagharap sa aswang. Pero gaya ng napag-usapan ay hindi humihiwalay kay Saulo. Walang ano-ano, isa-isang nagsialisan ang mga nilalang. Biglaan na para bang may nag-uutos sa kanila patungo sa loob ng gubat. Sumunod si Saulo, ganon din ang mga kasama. Pero habang nangyayari yon, sinasabi ni Saulo na maging mapagmatyag. Baka umano dinadala sila ng mga ito sa isang patibong. Pinahira ni Saulo ang kanyang itak ng lana. Matapos noon ay ipinasa niya naman kay Benjamin ang lagayan ng bote at nagmungkahing pahiran din ang sariling itak. Hanggang sa silang lahat na umano noon, ginawa yon, maging si Emmy. Kung tutuusin, walang naitutulong si Emmy. Hanggang sa mga aswang lamang daw itong walang kalaban-laban. Kapag harapan na umanong pagbubuno, atras lamang ito ng atras noon. Pero dahil na rin sa kagustuhan nitong sumama, hindi na lang nila pinunapa. Si Islaw at Tarok ang nauuna noon. Hindi naman mabilis ang pagtakbo nila. Pahinto-hinto at bawat kahina-hinalang lugar ay sinusuri. Pero palayo naman sila ng palayo. Hanggang sa napahinto sila ng sabay noon, nang may bigla na lang umanong sumigaw. Umalingaw-ngaw ito sa loob ng gubat. Boses lalaki. Ang sabi nito, kamatayan lang din naman umano ang dala ng mga batanong antingero. Kamatayan na rin ang gusto nilang mangyari. Dagdag pa nito, gusto niyang makipagduelo. Ang boses na yon ay nakilala ni Islaw. Nanggagaling umano yon kay Arcandro. Saad pa ni Islaw, nasa itaas ng puno yon. Pero sa pagkakataong yon ay hindi niya matukoy kung saan banda. Gawa ng nagkalat ang mga aswang sa unahan nila. Sumabat si Saulo. Sumigaw din ito. Tinatanggap nila ang hamon. Pero wala umanong takbuhan. Nagpapahiwatig kasi ng kaduwagan ng pagtakbo sa laban. Wala nang naging tugon pa ron. Bigla na lamang umanong may kumalabog sa lupa. Kasunod noon ang kagaskas na mga tuyong dahon na wari ba may papalapit sa kanila. Segundong namagitan, nakikita na nila noon ang imahe ng isang tao. Iyan na si Arcandro, sabi ni Islaw. Wala namang nakakibo sa kanila noon. Nakatitig lang sila sa papalapit na si Arcandro. Huminto ito ilang dipa.
Tapos nagwika ng, "Magandang gabi. Pero hindi magandang pagbungad niyo sa teritoryo namin. Nakakainsulto. Wala bang pasabi muna? Nag-iisa lang ako. Ang pangit naman kung magsasabay-sabay kayong lahat." Ay, naalala ko pa. Maliliit pa kayong tatlo nun. Nakikita ko naman kayo araw-araw habang nagmamasid sa mga magulang nyo. Lalo na sa matandang si Nardo. Gusto ko sanang kayo na lang yung patayin pero nakakaawa. Kaya ayon, iba na lang yung pinatay ko. Matapos marinig ng magpipinsan ng mga litanya ni Arcandro, nagkatitigan silang tatlo. Mabilis na naisip na ang salarin sa pagpatay sa kanilang mga tatay, maging ang kanilang lolo ay walang iba, kundi si Arcandro. Sumabog bigla ang galit ni Saulo. Sa dami umanong napatay ng mga aswang, hindi pa pala nila makakamtan ng totoong hustisya. Hinampas ni Saulo ang itak sa isang puno nun. Dumikit ang itak nun. Naghubad ng damit si Saulo at sinabing makikipagduelo siya kay Arcandro. "Nahihibang ka na ba? Hindi mo lang laban to," sabi ni Tarok. Narinig niyo yung sinabi niya. Nag-iisa lang siya. "Hayop ka, Arcandro. Tudurugin kita ng pino." "Teka, Saulo, huwag kang magpadala sa emosyon. Magaling salin lang yung mga aswang, di ba?" babala ni Tarok. Pero hindi nakinig si Saulo. Matapos makapaghubad ng damit nun, nagpahid ito ng langis sa katawan. Kinuha niyang itak na nakadikit sa puno. Umabante ng lakad si Saulo. Habang nangyayari yon, susunod sana si Benjamin, pero pinigilan ito ni Tarok. Sinabi nitong hayaan na lamang muna. Saka na lang sila kikilos kung magiging tagilid si Saulo. Masyado manong mainit ang ulo nito. Habang papalapit si Saulo kay Arcandro, unti-unting dumadapa si Arcandro. Ngumisi na parang demonyo. "Mabuti naman at kahit papanay may respeto ka din sa isang duelo. Huwag kang mag-alala. Walang tutulong na iba dito. Kapalit ng kalayaan nila ay ang pagkamatay ninyong lahat. Pero kapag napatay niyo ako, lilikas sila dito at magpapakalayo-layo." "Hindi sila makakalayo, Arcandro. Kahit pa mapatay ka, uubusin namin sila," sagot ni Saulo. Nagsimula ng pagbubuno. Hindi daw madali mapuruhan si Arcandro. Napakabilis. Sobrang kunat pa. Bagamat napahiran niya ng lanang itak pero hindi ito nagdudulot ng malalang pinsala. Bagkus ay mga maliliit na daplis lamang umano. Hanggang sa nagkaipitan na umanoan na tumba sa lupa. Naging pabor yun kay Saulo dahil bukod sa may lanang pangontra ang kanyang katawan, naging madulas din siya ng mga panahon na yon. Kung kaya naman daw ng makadampot ng bato, pinukpok niya ng pinukpok ang ulo. Hindi man tumalabang patalim pero ang bato ay imposibleng hindi ubra. Basta nagmistulang kamatis yung ulo nun. Napatay si Arcandro. Ilang saglit lamang ay alulungan na ang umugong sa lugar. Nakakakilabot. Naalarma ang grupo dahil baka umano sabay na sumugod ang mga aswang sa paligid. Pero ilang saglit lang ay natahimik ang lugar. Ang maririnig na lamang ay mga huni ng kuliglig, langit-ngit na mga kawayan at tampas na mga dahon. Nagsalita si Islaw. Ayon dito, umalis umano ang mga aswang. Dagdag pa ni Islaw, pinanindigan ng mga ito ang nabitawang salita ni Arcandro. Pinuno ito kaya sinunod nila. Maaring lumikas na ang mga ito na katulad ng itinaboy nila sa lugar na yon. Hapong-hapo siya sa ulo hanggang sa nanumbalik ang lakas at binalikat nila ang bahay ni Arcandro. Walang tiwala si Saulo kung kaya nakapagdesisyon nitong manatili sila ng 1 linggo sa lugar na yon.
Kung sakaling hindi na bumalik ang mga aswang, ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Islaw. Nanatili nga sila na wari ba'y nagbabakasyon. Buryong na buryong noon si Tarok, lalo na itong si Benjamin. Wala silang nakikita o mano kung hindi kani-kanilang mga itsura. Ang totoo, hindi kasi talaga sila gumagala noon. As in doon lang sila nanatili. Maging ang maghanap na makakain ay doon lamang din banda. Habang nangyayari o mano yun, si Saulo at Emmy ay nagkaroon na ng konting nararamdaman sa isa't isa. Nagkausap pa sila. Huwag lang umanong magpakita ng kaduda-duda dahil magbabago ang paningin ni Tarok at Benjamin sa kanya. Hindi siya makakalampas sa pangungutya ng dalawa at baka isipin umanong sinasamantala ni Saulo ang pagkakataon. Matapos ng 1 linggo, lumikas sila sa lugar. Pero hindi umuwi ang grupo. Sa halip, ang mga karatig na yun noon, balak nilang isa-isahin. Kahit makarating pa sila sa kabilang dako ng panay. Itong si Saulo kasi ay nais suyurin ng lugar. Tutal ay naroroon na sila. Tapusin na lamang umanila ang pagtugis sa mga aswang nun. Partikular sa mga aswang na pinalayas nila. Sa oras na patagpuan nila umano sa isang lugar, papatay nila mga ito. Para na rin sinabing hindi tinaboy kasi papatayin din naman pala. Kung pinatay natin sila noon, edi wala na tayong problema. Ang gulo mo sa ulo. Ano bang sabi ko, Tarok? Pinalayas natin pero sinabi kong sa oras na makita sila, papatayin. Gusto kong lisanin nila yung islang to. Ayun, walang nagawa ang mga kasama. Si Emmy noon, bubuntot talaga. Habang si Islaw naman ay sasama din. At doon na nila binansagan itong isa sa mga batanong antingero. Umabot sila sa kanluran, hilaga at silangan. Lakad lamang yon, katulad ng ginagawa nila sa nadadaan ng lugar. Pumupuslit sila ng araw. Nagpatuloy ang pagpuksa nila sa mga aswang. Hanggang sa umabot na sa punto na napagdesisyonan na nilang umuwi. Tingin kasi nila noon ay wala nang nananalasa pa. Yun ay sa akala nila. Naging masaya si Islaw. Kahit papanay nakamit niya ang hustisya. Nung umuwi na sila, sumama si Emmy kay Saulo. Nagkatuluyan silang dalawa. Ayon pa dito ay nagbibingi-bingihan na lamang umano siya sa kanyang mga pinsan. Kahit pa napakabrutal na umano ng panunukso, hinahayaan niya lang ang mga ito. Hindi niya pinapatulan. Si Mamang Itis, sinabi nitong tapos na ang lahat. Pero hindi nila doon puputulin ang pagkakaroon ng responsibilidad. Hindi lang sa sarili, kundi maging ang pagligtas sa kapwa. Pagpapanatili ng kapayapaan at pagsisilbi sa Panginoon. Naging biyasang albularyo si Tarok. Nagkaroon na rin ito ng sariling pamilya. Si Benjamin naman ay nakulong. Nalulong sa droga. Makalipas ng 1 dekada, bago ito nakauwi pero walang pinagbago sa abilidad. Kung anong meron dito noon, taglay pa rin na makalabas sa bilangguan. Pinagpatuloy nitong pagkakarga sa loob. Si Saulo, tahimik na namumuhay kasama ni Emmy. Magkakapitbahay pa rin sila. Naging compound na daw ito sa kasalukuyan. Lahat magkakamag-anak, pero hindi nalingid sa kanilang mga naging anak at apo ang pagiging bantugan nila noon. Hindi ito yung tipo ng kwento na walang pagkakamali. Yun ang nangyari sa kanila maging sa personal pa man. Tumanda sila at namuhay ng normal. Pero sa likod nun, sila pala ang naging mga kilabot na kung tawagin ay mga batanong antingero.